Mga kabayan, mayroon na naman tayong good news, pero bago yan please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Philippine Air Force ay nakatanggap ng brand new na eroplano mula sa US, sa ilalim ng Military Assistance Program noong September 19, 2023 sa Clark Air Base in Mabalacat City, Pampanga. Ang eroplanong ito ay ang Cessna C-208B Grand Caravan X para sa Intelligence, Surveillance at Reconnaissance or ISR aircraft. Ito ay gagamitin sa pagpapatrolya sa ating mga maritime seas. Bakit ito ang binigay ng US? Parang trainer airplane ang itsura. Sabi nga huwag husgahan ang itsura, kaya alamin natin ang kanyang kakayahan at kung anong mayroon sa eroplanong ito. Ang eroplanong ito ay mayroong 2 piloto, 2 sensor operators at 2 maintenance crew. Ito ay may cruising speed na 292 km/h, may gross weight na 8,842 pounds, at may empty weight na 5,275 pounds. Ang kanyang fuel capacity ay 339.1 US gallon or 1,283 liters. Ang kanyang maximum operation ceiling ay 10,000 feet, ang kanyang maximum range 912 nautical miles at ang maximum endurance niya ay 5 hours. Simple lang talaga siya dahil ang ganitong eroplano ay ginagamit ng FedEx as cargo plane at ginagamit din para mag-transport ng passenger. Pero ito nakadesign para sa military na gamit at iniba ang loob at nilagyan ng military equipment. Alamin naman natin kung anong mga military equipment ang inilagay nila dito. Ang eroplanong ito ay nakadesign talaga para sa intelligence, surveillance at reconnaissance or ISR. Ang kanyang mission essential equipment ay L3 Harris Westcam MX-15D ISR ball with mount and airborne electro-optical infrared tracking and designating system. Ang kanyang communication radio ay multi-band RF7800M Harris Tactical Radio System. So purely pang parol or intelligence, surveillance and reconnaissance lang talaga ang eroplanong ito. Pero pwede din ito lagyan ng Hellfire missile, na may range na 11 kilometro tulad sa Iraq. Yan yung Cessna C-208B ng Iraq na nag-fire ng Hellfire missile. Para habang nagpapatrolya, pag may nakitang kalaban pwede na tirahin sabay tawag ng backup. Pwede din gawin pang depensa niya, dahil ngayon kahit drones may mga weapon na rin. Pwede din lagyan ng electronic warfare or radar jammer, para depensa niya. Siguro kung may gyera taga pwede lagyan, sa ngayon parang di pa kailangan. Anyway, ang mag-operate pala nito ay ang 300 Air Intelligence and Security Wing, na pinamumunuan ni Brigadier General Edgar Torres. Ang eroplano na ito ay pangatlo na binigay ng US sa atin. Ang dalawa ay binigay na noong 2017 pa. Kahit ganito pero malaking tulong ito, tapos mas matipid pa sa fuel. Gusto pa nga dagdagan ito ng DND, dahil ang DND negotiating with US para sa karagdagan ng ganitong aircraft. Para makapag-deploy sa iba't ibang location dito sa Pilipinas, in support of command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, targeting, acquisition and reconnaissance, or C4ISTAR requirements. Kaya kung marami ang ganitong eroplano natin, mababantayan ng mabuti ng Philippine Air Force ang teritoryo at karagatan natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.